Iniisip niya na ilang taon na kayo, paano pa kayo makakapag-PR, mababawasan na kayo ng score, ganyan-ganyan. Kanya nga na-open up sa amin na, actually sa totoo lang, gusto ko nga mag-migrate na lang sa Pilipinas eh. So matagal na tayong hindi nakakapunta sa farm. Let's see the bunch guys. Ayan, here. Tignan nyo to guys, dahil nga sobrang bigat na natutumba na, so they put some stick. No Milan? You put stick because it's very heavy? Yes. Am I right? Ayan, dyan si Sonal Masi ngayon, maglalampaso na siya. So, ito yung pagkain guys, especially rainy season. Hene malamasi. Itong bataka puri and we are eating it together with the ketchup. Guys, magandang hapon sa inyo. So, matagal na tayong hindi nakakapunta sa farm. So, ngayon, niyaya ako ni Doc Milan para pumunta dito sa bukid and i-check natin kung kamusta na nga ba yung ating mga banana plants, ang ating mga papaya, and mango farm. So, papakita ko sa inyo. So, ayan guys, nakikita nyo ang ating banana farm ngayon. So, nag-harvest na kasi sila. Kaya naman, ay yung mga natira na lang ay yung mga maliliit na banana. Pero, most of the, most of the banana na harvest na. Ayun si Doc Milan, ang bilis maglakad ni Doc. Nagbi-video kasi ako guys, kaya naiwanan na ako. Ayan. So, yung presyo ngayon ng banana guys ay bumaba na. So, in between ng mga harvest namin, naka-harvest kami ng 400 rupees kada 20 kilo. May naging 350, may naging 280, ganyan, bumababa ng bumababa. The more na mas maraming supply, mas konti yung mas konti yung kuha nila. Pag konti yung supply, alam mo naman yun, the supply of, the law of supply and demand. So, ayun, nagpunta ngayon si Milan para i-check yung condition ng mga banana natin and kung magdadagdag ba sila ng mga fertilizers o hindi. Ano Milan, the bananas are good? No insects, no fungus? Ay, fungus? This is much better. So, ayun guys. Ready for harvest na yan, no? You already harvested? Oo. Just 5 days ago. So, when is the next harvest? Already harvest around 55,000. 55,000 rupees. Yes. So, naka 55,000 na daw kami guys sa sa mga bananas. So, marami pang natitira. 110. So, how much we have? 12,000. So, we have 12,000 of banana plants guys. Nakapag-harvest na kami ng 110 and it gave us 55,000 rupees. So, diba? It's good naman kasi we did jackpot when it comes to the sa price eh. It's not always that you get this high price. But it's jackpot nga this time, high price. But if we did not delay on harvesting, we could have get the much more bigger price, no? Much more higher price. So ayan guys. Let's see the bunch guys. Ayan, here. That is not even good bunch. You have to go inside for big. Nah, I don't want to go inside. You show them. Tour them around for the inside bunch. See? Many pa. Right? Very good oh. Ang dami pa oh. Ayan guys. Yan, puno yan hanggang dun sa pinakadulo. So in total we have 12,000 banana plants. Which one? Let me see. So ayan, Milan is showing me a good bunch. Because of size of banana. Per bunch Milan, how many kilos? This one is giving us 24 average 24 kilos per one bunch. for one bunch. So this one is 400 pesos, rupees before, no? 400 rupees. Right now, I don't know the price. 330. Ayan, 330 sa buong ito. 330 rupees. Farmer's price. And then when they will be selling it in the market, More pa. then it will be more. It's matter when the banana is long. Longer The banana, quality. better. It gives you more price if you are longer. Sabi ni Milan, mas mahabang banana, mas magandang quality, mas presyo. Mas magandang presyo yung ibibigay sa'yo. This you can harvest already. Look. Can you see this? Ay, ang laki nito Milan. This is big oh. Ayan guys, ang sabi sa akin ng asawa ko, the longer the banana is, the more money they will give. Look at the size of this. Ayan, pinapakita niya ang haba ng size ng banana na to Bigger guys. than my hand. So that means magandang quality, magandang presyo yung ibibigay nila dyan. So that one is ready. So ayan, nag-iikot-ikot lang kami ngayon sa bukid, dito sa banana farm, para makita natin kung ilan ba yung ipapa-harvest natin sa next few days guys. Yung iba payatot pa eh. Some are like this. Summer payatot pa. Payatot means thin.
You remember when you met me? You're payatot? You cannot sell this anymore. This is, Waste. ugly na. Yes. Yan guys, tatapon lang nila yan. Hindi mo na mabebenta yan. Ayan, ito naman malalaki. Hinutusan kasi kami ng binan ko guys na mag-check nga for how many bunches is ready for harvesting. So, ayan. Tignan nyo to guys, dahil nga sobrang bigat na natutumba na, so they put some stick. No, Milan? You put stick because it's very heavy. Yes. Am I right? So it will not. Fall down and it will not damage the banana. Whichever is already. Ah. For others, we are binding this with thread. Okay. Because this one is not yet big naman. So because so the center of weight will go toward the bunch. Okay. Otherwise, it's like this here. So it's more prone to fall. So we bind it like this. Okay. Ito naman ang ating second farm guys. So, medyo malayo ito sa Kabihasnan. Ayan. Medyo maano na dito. Medyo madilim na. Pero dahil nga ay medyo maganda itong ating cellphone, kaya nakikita nyo pa rin ng maayos. Pumunta na si Milan doon sa lobby. Hindi na ako pumasok guys. Ayan. Yun yung mango farm naman namin. Ayan. Hanggang dun sa pinakadulo. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Hanggang dun sa pinakadulo pa yan. Pero hindi na tayo pupunta doon. So, madaming nagtatanong sa akin, guys, kung bakit gusto kong tumira dito sa India. I mean, normal life dito sa India. Kasi, ayun, tignan nyo naman, very peaceful. Slow life dito sa farm. Tapos, wala kang masyadong ginagawa. Slow life lang talaga, tapos hindi masyadong mahal yung mga bilihin. Tapos, you have very handsome husband pa. Ayan, no? Doctor, husband, and bringing you every time outside in Barodra City, watching movie. What? Nothing. I said you're very handsome. Handsome nga ng muka. This is ours also? Yes. Why we're not planting anything there? New plant? It's This new year? plant of banana. Okay. You mean to say from here up until there? No, until after mango After plant. mango farm? Also there is one here. There's one more farm. Okay. So most of our farms are here pala on this area, no? This, huh? 14. 14. Okay. So meron palang 14 na hectares dito sa area na to. Kaya pala malaki. Ayan. So may banana plants pala dito. Paano ka ba naman hindi tataba, guys? Ay laging nagluluto si Mala Masi ng aming mga snacks dito sa bahay. Ngayon, ang oras ay mag-aalisin ko na, pero magluluto siya ng snacks para sa amin. At the same time ay magluluto siya ng tasty din. Naman ay wala ka namang oras para makapag-digest ng pagkain. So ayan, very busy sila ngayon. Papakita ko sila sa inyo. Nandiyan si Sonal Masi ngayon, maglalampaso na siya. And ayun dun si Doc Milan, oh. Nakaupo siya doon. Anong ginagawa? Nagmumuni-muni. Ayan. Nagmumuni-muni ang Doc Milan natin kasama si Papa. So yan, right over here, Mommy is cooking bataka puri. Mommy, kemcho, malamasi, ave sukha bananu aje. ઓહો આટલા બધા ઉમા હવે તાકી તાકી જશો તમે બેવ જો કેટલું મહેનત કરસ માલામાસી આ બધું અમે ખવડાવવાનું છે જો આ બટાકા પૂરી અત્યારે બનાવે છે હવે માલામાસી 0 to 100 તૈયાર કરે છે ને માલામાસી આ બધું મસાલા જાતે બનાવવાનું એવું બધું બનાવશ માલામાસી તૈયાર કોઈ દિવસ નહીં કરે હે ને માલામાસી જાતે બધું આ શું કરો છો હવે અમે વડાપાવ માટે ચટણી તૈયાર કરું છું પેલી ડ્રાય ચટણી આવે ને લસણ વાળી તે તૈયાર કરું છું મમ્મીની તૈયાર કરીને મૂકી દીધી એવું છે એટલે મતલબ પીલવાનું જ છે આપણે મતલબ મારા મમ્મી અને અમારા અલગ અલગ છે તમારું લસણ વાળું એમનું લસણ વાળું ને એટલે મારે અલગ બનાવવું પડે વધારે મહેનત તા બે So, dito guys, Malamasi is cooking yung chutney na siyang gagamitin niya and sasawsaw namin later doon sa pagkain namin.
And right over here naman, tinutulungan ni Mommy si Malamasi dito sa paggawa ng bataka puri. So, ayan. Nasta. Ave, કેવી રીતે જ્યાદા ના થાય? 5 વાગે નાસ્તો કરવાનો, પછી 7 વાગે ડિનર કરવાનો. જ્યાદા થાય ને તા. કેવું, Mami? Inaloloko ko sila dito. Suko siya? પેલા લોકેશન માંથી ડાયટ નહીં થતું. Oo. Enli de. થોડા વખત પછી બધાય ડાયટ માટે જવું પડે. Tare. So, ayan guys, sinasabi ni Mami sa akin, paano tayo hindi tataba dito? Ayan o, kakain tayo ng masarap na pagkain. બોલાઈ જાવે. So, tatawagin natin si Milan ngayon, kakain tayo ng garam-garam bataka puri. Let's go, tawagan natin sila while si Son Almasi dito ay naglalampaso. So, ito yung pagkain guys, especially rainy season. Hene Malamasi, rainy season majausek hawano. Hene warsad pa rin pachi bajia, bataka વધારે puri. વરસાદ પડતો હોય ને હા. ત્યારે બહુ મજા આવે. Garam-garam kawano. Guys, ito kasing bataka puri na ito ay pagkain siya, especially kapag maulan. So, when it's raining, masarap siyang kainin. Especially, mainit-init mo siyang kakainin. Ayan, yan yung paborito ng mga Indiano, guys. So, ayan, papakita ko sa inyo, if may time ako, magluluto sila ng badapap daw. So, ayun. Yan, kain tayo. Maglalagay tayo ng chutney niyan. Sarap. Or ketchup. Pwede mo siyang kainin together with the ketchup. So, ayan guys. Bibigay na natin kay Papa and Milan itong ating bataka puri. I put ketchup only, guys. No chutney? No marcha. No marcha, no chutney. It's under process. There is no rain also. Under process. Probably. No. Loot one નાખી દીધો હશે. Hindi ko pinapakita yung biyanan ko, guys, kasi hindi maganda yung suot niya. મસ્ત બનાવી. બહુ મસ્ત છે. Very good. ચાલો, તમે ખાઈ લેજો. ગરમ મસ્ત. બહુ ગરમ છે પણ વરસાદ વગર છે ને થોડું Mainit-init daw. This is very tasty when it's raining. it's raining and also it's hot, na. It should rain. Papa, કેવું છે? જોરદાર. Jordar. Masarap daw, sabi ng binan ko, guys. Ayan. Sarap. આવી રીતે ખાવાનું હોય ને આવું કાચું પાડીને એને ફૂંક મારવાનું. તો મજા આવશે. કેવું, પપ્પા? આવી રીતે કાઢી નાખ બરાબર. તું એ જો આ મોટું મોઢું મારવાનું કે ને એમાં દઈ જો નાનું તોડવાનું પછી આવું પોલું થાય ને એમાં ફૂંક સાચી વાત. એટલે ભાઈની હવા બહાર. Very tasty. So, ayan guys, balik na tayo dito. Tulong tayo dito sa pagluluto. Tingnan nyo naman, pinagpawisan na ako. Kasi alternate kami ni Mami sa pagluluto, sa pag-fry. So, ayan. Tapos kakain na tayo after that. Tikman natin. Ayan din si Son Almasi. Bibigyan din natin si Son Almasi ng merienda niya. Amamuki daw, Son Almasi na. Amamuki daw. Ayan. Bigyan natin si Son Almasi, guys. Mainit-init. Kakainin niya. Ayan. Bigyan muna tayo natin ng paunang batch sa Son Almasi para mainit-init yung iba. Lo, Son Almasi! Garam-garam kay Lejo, pela. Ayan, guys. Guys, so ayan. Meron na tayo ditong bataka puri and we are eating it together with the ketchup. So, try natin. Tikman natin. Mainit-init pa eh. Meron siyang potato sa loob. You can also eat this together with the green chili, guys. Masarap. Ayan. Guys, so ayan, kakatapos lang namin kumain nung bataka puri. So, yun lang yung merienda lang namin for today. And then later on, kakain daw kami ng dinner. Masarap na namang item. Kaya naman ay hindi talaga kami nakakapag-diet dahil sa cook namin na si Malamasi. Sobrang sarap niyang magluto talaga. So, sulit na sulit talaga yung binabayad namin. And also guys, may chika lang ako sa inyo ng koonte. Kasi nung isang araw, nag-usap kami ng biyanan ko. Siguro mga ilang araw lang yung nakakalipas.
naalala ko lang na sabihin sa inyo. So, last time kasi, nag-usap nga kami, and tinanong niya nga ako kung kailan nga daw ba namin gustong umalis ng bansa. Kasi kapag lagi niya kami tinatanong kung kailan nga daw ba kami magmamigrate, sabi namin, tignan namin, pag-iisipan pa namin, ganyan. Eh, di ba kapag pupunta ka ng ibang bansa, meron lang specific na age kung saan ay malaki yung points mo para mag-PR. So, iniisip niya na ilang taon na kayo, paano pa kayo makakapag-PR, mababawasan na kayo ng score, ganyan-ganyan. Tapos bigla niya na-open up sa amin. Sabi namin, huwag kang mag-alala, marami pa kaming mga obligations dito, marami pa kaming inaasikaso, sineset aside. Tapos pag-iisipan namin. Tapos bigla niya nga na-open up sa amin, no? Actually, sa totoo lang, gusto ko nga mag-migrate na lang sa Pilipinas eh. Parang mas gusto ko nga sumira sa Pilipinas, sabi niya. Kasi 'di ba dinala ko siya sa Pilipinas and gustong-gusto niya talaga, guys. Kaya lang, medyo rainy season kasi nung last time na nagpunta kami. Kaya naman ay hindi kami masyadong nakapag-explore. Yung napuntahan lang nila ay yung Puerto Galera, Zambales. Hindi pa kami nakaikot sa Zambales. So next time pupunta kami ulit. That time naman ay summer na para maganda ba? Ganon. Makapaglibot-libot kami. And, ayun nga, nasabi niya sa akin na parang mas masarap nga daw tumira sa Pilipinas kaysa sa India. Kasi, yung mga tao nga daw doon ay walang pakialamanan kung ano yung isusuot mo, hindi ka pag-uusapan. Kasi dito, kung ano yung gusto mong isuot, hindi mo masuot kasi pag-uusapan ka ng mga kapitbahay. Kaya lang, ang pinaka-main problem niya nga daw ay yung pagkain. Kasi guys, nakakaawa last time na nagpunta sila sa Philippines, puro french fries lang yung kinakain nila guys kapag lalabas. Nakakaawa talaga kasi ang pinaka-concern ko, hindi sila kumakain ng hindi sila kumakain ng mga karne, pati itlog, bawal sa kanila. Tapos bawal pa yung onion and garlic. Imagine guys, ano yung papakain ko sa kanila na walang onion and garlic? Pati yung mga ingredients, pati yung mga ketchup na kakainin nila, dapat walang onion and garlic yun. Kaya ayun, pero maganda sanang tumira sa Pilipinas. Kaya lang, yun nga, yung isa problema yung pagkain. Pero paunti-unti ay mas nagiging open na yung Pilipinas pagdating sa mga Indians. And hopefully, parami na ng parami yung mga Indian store. Para if ever na magluluto sa mga bahay-bahay, kung magkulangan sila ng mga pagkain or spices or masala, madali lang makuha or mabili. So ayun, napagkwentuhan lang namin ng bilan ko. Share ko lang sa inyo. Ano sa palagay nyo, guys? Doon ba kami sa Pilipinas titira or dito sa India? Ano sa palagay nyo yung magiging future namin doon? So ayun, balitaan ko kayo sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Ayun, I'll update you. And if meron kayong mga concerns, you let me know sa baba, sasagutin natin yan.